Binabati ko kayong lahat at nakarating kayong lahat dito. Ito na ang katapusan ng unang pagsusulit. Lahat kayo ay nakapasa. Sana makayanan niyo ang mga susunod na pagsusulit. Nakakatuwa naman! Umabot ka. Aba, kinuha! Magsisimula na! Kinakabahan na yata ako. Ako rin, dahil hindi natin alam kung ano nasa loob yan. Baka pagbukas natin ay bigla na lang may umatake sa atin. Kamusta na kayo? O ano, nagugutom ka na ba dyan? Buhara? Naririnig mo naman, kumukulo na ang tiyan ko. Menchi. Nakikita nyo naman, kaming mga gourmet hunter ang naatasang magbigay sa inyo ng pangalawang pagsusulit. Ano? Gourmet hunter? Ha? Ano yun? Ang gourmet hunter ay isang hunter na naghahanap ng iba't ibang uri ng pagkain. Yung pinakamasarap na pagkain sa buong mundo ang pilit na pinapahanap sa kanila. Siyempre, ang mga hunter na ito ay magaling din magluto. Kung ganon, ang gagawin ay... Tama! Ang pangalawang pagsusulit ay pagluluto. Pagluluto? Hirap lang ilabot ko sa pagpunta rito. Paglulutuin niyo lang pala ako. Ikaw mataba. Kung may reklamo ka, pwede ka nang umuwi. Huh? Sino man sa inyong may reklamo sa ipaggagawa ko, mabuti pang tumalikod na at maglakad ng pauwi. Sa palagay ko'y wala namang magre-reklamo sa inyo. Ano bang klaseng luto ng pagkain ang gusto mo? Siyempre, ang una niyo iluluto ay o-orderin ko pagkain. At kung sino man sa inyo ang makakapasa sa una, sila lang ang maaaring makasali sa ipapaluto kong pagkain. Sa madaling salita, makakapasa lang kayo sa pagsusulit kung pareho kaming masasarapan. Hindi patas yun. Ang paglasa sa pagkain ay depende sa taong titikim nito. Paano yun? Kung masarap sa amin yung pagkain, eh hindi naman sa inyo masarap, sigurado bagsak pa rin kami, hindi ba? Oo naman. Kaya talaga. Teka! Makinig kayo. Gaya ng sinabi ko kanina, kung ayaw ninyong sumali sa pagsusulit na ito, maaari na kayong umalis. Sige, paalam na. Ang kalokohan yan! Sa tindi ng hirap na inabot ko, hindi na ako babalik. naman. Ito talaga taba. Ikaw may kasalanan nito eh. Kung hindi ka nagreklamo, hindi mangyayari ito eh. Ano ba? Magsitahimik na kayo dyan. Kung maggugulo lang kayo dito, mabuti ba? Muwi na kayo. Ano nga po ba yung sinasabi ninyo? Sa madaling salita, makakapasa lamang kayo kung pareho kaming masasarapan sa luto ninyo. At matatapos lamang ang pangalawang pagsusulit kapag nabusog na kaming dalawa. Huwag muna natin isipin yung lalaki. Sa katawan itong babaeng ito ay mahina lang siyang kumain. Sigurado mababawasan ang paghihirap natin. Hindi pa naman ako natutong magluto. Hindi ko rin inaasahan ng ganito. Ako! Nasubukan ko na! Wala naman sa itsura mo ah. Ano ba kaya mo lutuin? Kahit pa paano marami rin. Pero ang pinakamasarap, kanin na may itlog. Kanin? Na may itlog? Teka lang ha. Pwede na natin sabing luto yun, pero... Doon, tingnan mo naman. Kahit nakapikit pa ako, kahit hindi ako marunong magluto, kaya kong gawin yun. Ang yabang mo naman! Pinuhuli pa nga ako ni Tita Mito nung magluto ako eh. O sige na nga. Pagkatapos ito, ipagluto mo na lang ako ha. Ako rin. Makinig kayo. Ang o-orderin ko eh. Isang lechong baboy kada isang tao. Ano? Kada isang tao? Oo, paborito ko kasi yun eh. Naipon dito ang lahat ng mabangis na baboy. At nagsisimula na ang pinakamagulong habulan. Pinakamagulong habulan? Ang pangalawang pagsusulit. Susugurin kayo ng mga baboy na yan gamit ang kanilang matitigas na ilong. Kapag nagpahuli kayo sa kanila, gagawin nila kayong pagkain. Kaya dapat matibay ang tuhod niyo sa pagtakbo.
Ha? Boy! Down, boy! Yari. Nagugutom na ako. Ito na Ito na pagkain! Aba, ang galing ha. Ang dami nilang nakahuli. Masyado kong miniliit ang mga aplikante. Mukhang maraming mga nakahuli. Pero ang magiging problema nila ay ang lasa. Ewan ko lang kung magugustuhan ng gourmet hunter na si Buhara ang kanilang mga luto. Masyado pa naman siyang pika pagdating sa lasa. Wow, sarap! Pero parang nagugustuhan niya. Ang sarap talaga! Sigurado akong nauna yung masasarap. Nako, naubos na! Siya kaya ang tunay na gourmet hunter? Ayos! Ang gagaling magluto! Hindi kaya nagkukunwari lamang na gourmet hunter ang taong ito? Busog. Naparami yata. Busog na ako. Tapos na! 70 buong lechong baboy ang nakain ni Buhara. Ha? Isa siyang halimaw. Ayos, ibang klase talagang mga hunter. Ang gagaling nila. Nasasabi natin magaling nga siya. Pero ayaw ko naman maging katulad niya. Ibang klase. Ang kinain niya. Nakapagtataka dahil kapag sinukat mo yun ay mas malaki pa sa katawan niya. Huwag mo na lang isipin yun. Baka masiraan ka pa. Sandali lang. Sasabihin mo lang bang masarap ang lahat ng mga lechon na kinain mo? Parang nilulun mo na lang lahat. Hindi mo man lang nilasahan. Wala akong pakialam. Basta ang mahalaga nabawi ang gutom ko. Binusog nila ako kaya wala nang pakialam sa lasa. Masyado ka naman yata mabait ngayon. Isa kang gourmet hunter kaya kailangan mong maging stricto sa lahat ng mga pagkain nilalasahan mo. Ay, bahala ka na nga lang. Ang desisyon sa lasa ng mga lechong baboy, 70 taong nakapasa! Yeah! 70 taong nakapasa. Masyado naman yata itong marami. Kung sa bagay, madali lang naman mahuli ang mga baboy na yon. Isang malakas na pukpok lamang sa ulo ay patay na. Pero kailangan pa rin ng sapat na lakas ng loob, tibay ng dibdib at lakas ng pangangatawan. At syempre, abilidad sa pagluluto. Pero ang tunay na pagsusulit ay magsisimula pa lamang. Sigurado akong mahihirapan sila dito. Alam niyo bang dahil sa siya ang pinakauna at pinakabata sa larangan ng pagluluto, siya ang naging pinakamagaling na gourmet hunter? Ang gourmet hunter na si Mench, ang numero 1 tagaluto sa buong mundo. Isang amoy lamang niya sa kahit na anong pagkain ay masasabi na niya kaagad kung masarap ito o hindi. At dahil sa katakawan niya, ang lahat ng pagkain sa buong mundo ay natikman na niya. Pero hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga lasa nito. Huwag niyo masahang magiging mabait ako tulad ni Buhara. Babantayan kong mabuti ang lahat ng gagawin niyo. Ganun pa man, dahil sa kanyang pagiging henyo ay masyado siyang naging sumpong. Kung hindi ka magiging maingat, siguradong mahuhulog ka sa kanyang patibong. Ang huling bahagi ng pangalawang pagsusulit, ang o-orderin ko ay sushi. Ano yun? Hindi ko lang narinig yun ah. Sushi? Ha? Sushi? Ngayon ko lang narinig yun ah. Ano naman luto yun? Alam mo ba yun? Hindi. Anong gagawin ko? Hindi ko alam yun. Magluto ng pagkain hindi mo alam. Imposible yun. Mukha yata ang napakalaki ng problema niyo ah. Pero hindi ko kayo masisisi kung hindi niyo alam yun. Dahil yun ay uri ng katutubong pagkain sa isang maliit na pulo. Bibigyan ko kayo ng ideya. Tignan niyong mabuti ang nasa loob.
Ito ang lugar na inyong paglulutuan. Nakahanda na ang lahat ng inyong gagamitin, pati na rin ang mga sangkap sa pagluluto. In-order ko nila ng pinakamasarap na kanin para sa inyong sushi. Heto pa, isang magandang ideya. Ang in-order kong sushi sa inyo ay yung presentableng pagkabilot. Pwede nyo nang simulan. Kapag nabusog na ako, ay tsaka lamang kayo matatapos. Kaya magluto kayo hanggat kaya ninyo. Nakabilot na sushi? Nakabilot na sushi? Kanin lang bang gagamitin dito? Ha? Kapag tinignan mo to, nasisiguro ko sa'yo hindi lamang yan. Pasado na ako. Sigurado yun. Napakaswerte ko naman. Akalain mo napili niya ang ipaluto ay pagkain na gawa sa aming bansa. Pero kapag nagmadali ako, baka malaman nilang lahat na alam kong pagkain yun. Ang ipapakita ko, inosente ko. Para makapasa ako mag-isa. Siyempre, kailangan maging mautak. Labo? Paano ba naman yan? No? Sigurado alam niyang pagkain yun. Nakabilot na kanin. Parang binibigyan niya ako ng ideya kung anong dapat kong gawin Pero ang hindi ko lang talaga alam ay kung anong bibilutin ko. Nakabilot na sushi. Hindi ko lang talaga alam kung anong hugis ng pagkain na yun. Pero alam kong nabasa ko na yun. Sigurado ka? Sigurado, yun ay kanin na may suka at iba pang halo. Kung hindi ako nagkakamali, meron din yung sariwang isda. Sariwang isda? Nakikita mo naman na dito tayo sa gitna ng gubat Huwag kang mayay! Dahil makakakita ka ng isda sa mga ilog at lawa. May lahi yata mga chismoso mga to. Ang lalakas ang pandinig. Kamali yata ako ng sinabi, kakainis na nga ako. Ako, meron pa palang ibang nakakaalam noon. Masaya ka ba, Ton? Pamimimit ang hilig mo, di ba? Oh! Magaling ka talaga mag-isip, Pechi. Dahil hindi lang mapagluluto ang gagawin ng mga aplikating yan. Hindi ba't masayang pinagagawa ko? Sawa na kasi ako sa ordinaryong sushi kaya ngayon espesyal naman. Ayos ito! Hindi na ako makapaghintay sa kakatuwang gagawin nilang lahat. Nandito ako bilang tagapagluto, hindi tagapagbigay ng pagsusulit. Ano? Tagapagluto? Hindi yata bagay. Ano yun? Wala akong sinabi. Kung ganun, tagapagluto ka lang pala, ha? Sana naman hindi ka sumpungin. Sigurado na ako. Sariwang isda na ibinalot sa kanin. Ito na nga yun. Ang galing ko talaga. Tapos na ako. At ako ang nauna sa lahat ng aplikante. Ang tawag ko dito ay Leon Special. Tikman mo na. Aba, patingin nga. Hindi tama yan! Ano ka ba naman? Pinaghirapan ko yan. Bakit mo tinapon? Tumigil ka, baka ibagsak kita dyan. Mabuti pa umalis ka na lang sa harapan ko. Makinig, ang hugis ay importante. Kapag hindi ko nagustuhan ang presentasyon ng inyong sushi, hindi ko ito susubukan. Tsura mo, yabang mo. Ayos, ako naman ang susunod. Halos pares lang kayo ginawa ng number 403. Magkapareho lang kami ni Lyorio. Alam kong nararamdaman mo, Gon. Ano sabi mo, Kurapi ka? Aba, ayos na. Sige, lapit lang. Mali! Ha? Ano ba ito? Sunod! Mali rin. Next, Teka muna. ulitin mo. Isa pa. Ano nga ba yung sushi in-order na sa mga aplikante? Hindi tuloy ako makaalis dito.
shrimp cocktail at kanin na nakababot sa mustard sauce. Yun ang tinatawag na Purgon style. Nakakato ka yan! Susunod! Ano ba? Wala pa ako nakikitang tama sa mga ginagawa nyo. Papatayin niyo ba ako sa gutom? Ano ba naman mga tao ito? Wala naman lang makaisip ng tama. Ang dami ko na ibinigay na clue ah! Dahil wala akong alam tungkol sa hugis, ang dapat ko na lang gawin ay pag-isipan ng mga sinabi niya sa amin kanina. Ang hugis ay importante. Dapat ay magustuhan ko ang preparasyon. Natitiyak ko na ang presentable at masarap na sushi na gusto niyang ihain sa kanya ay may hahalin tulad sa isang ordinaryong fried chicken o di kaya isang hamburger. At ang bagay na nasa kamay niya, nasisiguro kung gagamitin niya para ipanghawak ng isang pagkain na kasing laki ng itlog o di kaya mas maliit pa dito. Para maging mas presentable, ilalagay ko sa gitna ang isda na mayroong kanin sa ibabaw. Tama. Ayos na! Tikman mo ito! Isa ka ng bata ka, wala ka rin pinagkaya pa doon sa pinakaunang nagpresenta. Tama lang yan! Masyado ka kasi mayabang! Makinig kayo! Kahit anong gawin niyo ay wala talagang maasar sa inyong lahat. Ibinigay ko lang ang klaseng ideya pero wala pa rin kayong pag-asa! Oras na para ito naman na yung subukan. Tikman mo to. Ito ang totoong sushi. Aba, sa wakas nakakita na rin ako ng totoong sushi. Titikman ko na. Hindi siya masarap. Mabuti pa, ulitin mo. Kunin mo na ito. Ano? Anong sabi mo? Ang sushi ay binalot ko sa kanin. May sukat para sa isang kagat na mayroong labanos sa gitna ng kanin at isda. Hindi ba ganun yung pinatikim ko sa'yo? Tapos sasabihin mo ngayon, hindi siya masarap. Madali lamang gawin yon. Masyado ka lang maarting babae ka. Huh? Ang ganun, madali lang pa. Ang dali lang pala nun eh. Nasabi ko na. Anong sinabi mo? Madali lang gawin? Maarte lang akong babae. Kaya kang kalbo ka, alam mo ba kailangan mo mag-aral ng humigit kumulang na 10 taon bago mo masasabing masarap ang hinanda mong sushi? Kahit anong hirap ang abutin yung mga baguan sa paggaya ng hugis ito ay hindi niyo makakayang-gayahin ang lasa! Bukok! Kung ayaw mo, di huwag mo lang tikman ang mga gagawin ko. Aba, sumagot ka na sa akin! Baka gusto mong tapusin ito! Naku, heto na naman siya. Sinusupong na naman si Menchi. Kapag basira ang timpla niya, wala nang magugustuhan lasa kahit masarap. Kakaunting tagapagluto lamang ang makakapagpaligaya kay Menchi, kaya sigurado mahihirapan kayo. Bakit hindi ako makapagpigil at anong bang magawa sa'yo, kalbo ka? Alam mo, napakagaling niya. Ay, naku, mas lalo pa yata akong nagutom sa ginawa kong pagsigaw ah. Ngayon, humanda na ang susunod. Naghihintay ako. Ito pong sa akin, sigurado masasarap lang kayo. Ito na tunay oh. Naku, dahil dun sa kalbong yan, alam na tuloy ng lahat kung paano gawin ang sushi. Ngayon ay sa lasa na lang sila maglalaban-laban. Patingin nga niyan. Mali. Mahirap na siyang nguyain. Masyadong madiin ang pagkabilot mo. Menchi, masyado ka yata stricto. Tumahimik ka na nga dyan! Maling-mali ang pagkahiwa mo sa isda. Pangit naman ang iyong kanin. Ulitin! Matagal kang gumawa ng kanin na initin ng katawan mo ang isda. Ulitin mo yan. Ayaw ko ang lasa. Ulit! Sorry, nabusog na yata ako sa kinain ko. Teka muna, anong resulta? Wala ni isa. Nung una pa lang isinabi ko sa inyo kapag busog na ako, tapos na. Kaya paalam! Hindi ito ang oras para magbiro ng ganyan. Hindi kami makakapahit dyan. Imposible mo lang pumasa, kaya mabuti pa sabihin mo na.